PMA inatasang tumanggap ng mga kadeteng makukomisyon sa Coast Guard. RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Katunying ka, Jerry, magandang umaga. Inanunsyo ni Defense Secretary Gilbert Chidoro ang bagong kolaborasyon ng militar sa Philippine Coast Guard na titiyak daw sa interoperability pagdating sa maritime domain. Ayon sa kalihim, inatasan niya na ang Philippine Military Academy na tumanggap ng mga kadeteng kalaunan ay magiging mga officer ng Philippine Coast Guard. Partikular niyang tagubilin kay PMA Superintendent Vice Admiral Cesar Bernard Barencio ng Navy pumasok sa kasunduang maglalagay ng limitadong bilang ng cadet officers na makokomisyon sa civilian law enforcement arm. Magugunitang sa ngayon ay nakatakda lamang maging second lieutenant o ensign sa major services ng Armed Forces of the Philippines na Army, Navy at Air Force itong mga magtatapos sa PMA, habang may sarili namang PCG Academy itong Coast Guard na mayroon ding arrangement na hiwalay sa Philippine Merchant Marine Academy para sa kaukulang training ng mga kadete. Pagpasok ng Marcos Jr. Administration, inilunsad na nga ng Department of National Defense ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept kung saan ang tutok na ng AFP ay sa territorial defense o sa pagbabantay hanggang sa hangganan ng exclusive economic zone ng bansa. Ito sa Edniel Rosa, nag-uulat para sa Rates. Yes, Kaderi. Meron ba tayong bisita mula sa mga matataas na opisyal ng Amerika o lalo na yung military? Meron ba? May official visit ba ang kasi may mga nagte-text dito sa akin. Meron daw dumating lumapag na pagkalaki-laking eroplano ng United States Air Force, E-4B Doomsday Plane. Diba? Narinig mo na yun, kumbatsero? Doomsday Plane ng United States Air Force, E-4B Doomsday Plane. Ito raw ay militarized version of a Boeing 747-200 that serves as an airborne command post for the U.S. President, Secretary of Defense, and senior military officials during national emergencies. Aba, lumapag daw sa dito sa Manila, sa NAIA. Ay, malalaman natin. Pero sa ngayon, Jerry, noted, pero walang pang-abiso sa Cap Aguinaldo kung mayroong official visit. Usually kapag ganyan naman ina-announce kapag tapos na ng mga event, lalo na kapag hindi open for media coverage. Okay, baka naman ito nandiyan kasi sa Malaysia si Donald Trump. Alam mo naman kanyan ang tawag nila leader of the free world, kaya gusto nilang protektahan, kaya nakaposisyon yan anytime kung magkakaroon ng aberya. Malamang nga related doon yan. Lalo pa tama Katunying, lalo pa syempre ang Pilipinas naman kilalang kaalyado rin ng Amerika. Habang nandoon si US President Trump sa ASEAN Summit, malamang may mga naka-preposition ding assets dito sa ibang mga Ito raw ay mobile hub for military communications and command operations. Ayun, ganun katindi, no? Itong Doomsday Plane ng US Air Force. Thank you, Edniel. Balik sa inyo, Jerry Katunying.